Good evening. Feast of St. John the Apostle. In his first letter, he said, we are witnesses of these things. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands concerns Jesus, the divine Word. Life made visible. And we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life that was with the Father and made visible to us. And the Word was made flesh and dwelt among us. In his prologue to the gospel, in his gospel, John 1:14. In the gospel today, chapter 20 of St. John's Gospel, he saw and believed. He has been with the Lord 3 years, but something happened that enhanced their faith. And what did he see? Bata-bata pa kasi si St. John, kaya nauna kay Peter, matanda na si Peter according to the tradition. But in deference, in respect, he did not enter the tomb. Ang nakita nila, burial clothes. And shroud ang tawag dito eh. And the cloth that had covered his head. In Jewish tradition, may parang tukalya, parang bimpo para sa muka. Tapos may itong cloth na gusto kong pag-usapan natin na nasa Turin, 14 feet. Ang style ng mga Jews, ilalagay yung katawan, tapos tatakip yung natira pa doon sa burial cloth. At may nagsasabi, hindi sinasabi ng simbahan, the church has not officially approved the doctrine, the teaching, that the shroud in Turin is the same shroud that was used to wrap the body of our crucified Lord. Walang official teaching. Pero nakakaintriga. First, my moderator, the moderator of my doctoral dissertation, Father Gerald O'Collins, Jesuit, just died 2-3 months ago. He wrote a book about the Shroud of Turin. Yung mukha lang pinakita ko ngayon. Okay. The shroud, yung face, yung parang bimpo, nasa Spain, pero hindi pinag-aaralan ng mga scientists. Ito pinag-aralan. Kasi maraming nakikinig sa aking mga youth, millennials at saka Generation Z. Gusto nila yung science as a way to God. Gamitan natin ang science ngayon. Okay. First, the shroud, 14th century lang may history yan. For 1,400 years, walang balita tungkol dyan. Tapos may shroud. Tapos, minsan, nilalabas ng mga obispo ng Turin for veneration. Ngayon, 1978, they cut a part of the shroud for carbon dating. Sinabi, 13th century lang daw yan. Ngayon naman, may bagong mga machines. Since 1978, sinabing yung piece of the cloth that was cut, doon sa laging hinahawakan ng mga tao. So, hindi na pwede ang carbon dating doon. So, may mga bago ngayon. Ano ang mga bagong natuklasan? Una, itong shroud na 14 feet nga, may mga pollen na galing sa Palestine. Okay. Yung mga maliliit na buto na halos hindi natin nakikita, pinapadpad yan. Nasa shroud, tinignan ng mga scientists, galing Palestine during the time of our Lord. Okay? Pangalawa, yung cloth, ang weaving niya, the method of weaving was the same
as in the first century in Palestine. Okay? Punta tayo ngayon sa image. Tignan ninyo yung image na yan. Iba ang marka noong nakita ninyo may ganyan sa itong tao kasing nasa shroud, kinurunahan ng tinik at dumudugo pa. Tumatagos ang dugo sa shroud. Itong image, yung buong tao, ang image, negative pala. Halos hindi mo makita yan kung pupunta ka sa Turin. It's almost invisible dahil napaka faint. It was only when there was a photographer, kinunad niya, natuklasan nila na positive yung dugo, yung mga marka ng dugo, negative yung image. Kung 13th century yan, hindi naman, wala pa namang mga photographers noon. So, tinignan ng mga scientist. Yung image ng buong tao, nasa dulo lang ng mga fibers ng linen ng shroud. Walang marka na pinintayan. Kikita nila yung atomic microscope na ang mga... Walang marka ng pinta. Walang bahid noong brush na kung pininta lang yan. At saka negative nga eh. Paano ka makapinta ng negative? Okay. Alam sa shroud, na pinutungan nga ng tinik, tapos may 5 sugat, at bago pa ngayon, noon ang sugat ng ang mga crucifix natin dito eh. Ito nasa wrist. At natuklasan nila sa history, nasa wrist nila lagayan, kasi kung mabigat yung tao na pinako, gaya ng nakapako dyan, mga 200 pounds daw, napipigtas yan dahil sa bigat. Kaya dito, para yung mga ibang buto ay will hold the body of the crucified one. Pagkatapos, alam pa nila sa likod, hinampas. At alam nila kung ano yung uri ng hampas. May bulitas na 2, tapos may leather thong, may hawakan. Hinampas na gano'n, nabilang pa nila 250 times. Alam din nila, kaliwete yung isa. Dahil sa angle noong paghampas. So kahit hindi sinasabi ng simbahan, itong nakalagay nga sa Ebanghelyo na Peter arrived at the tomb, bent down and saw the burial clothes there and the clothes that had covered his head. Kahit hindi sinabi ng Panginoon, binivenerate natin kasi sobra ang dami ng mga coincidence. Lalo na yung ang ipinako sa krus, kinurunahan ng tinik, may sugat sa tagiliran na makita mo pa yung dugo na positive nga, negative yung image. Hinampas ng 250 times, andun pa yung marka nung 2 bulitas, bilog-bilog, sa likod ng shroud. Kaya, kung Generation Z ka, kung millennial ka, tapos scientific ang tingin mo, mahihirapan kang ipaliwanag na hindi si Jesus yan, kahit hindi sinabi ng simbahan. Ay, dami-daming mga pilgrims pumupunta sa Turin, Italy, pag nilabas na yung shroud at umiiyak sila dahil nakita nga nila what strikes me dyan sa shroud ay yung muka very peaceful. Pinako na sa cross, hinagupit, tapos nung namatay, parang grabe ang katiwasayan ng kanyang mukha. So magpasalamat tayo kay St. John
na binanggit niya sa kanyang ebanghelyo itong shroud, kung iyan nga ba ang ibinalot kay Jesus. Kaya maraming tao, pag pinag-aralan yung mga scientific evidence, babalik ako doon sa last part ng Gospel today, John 20, verse 8. The other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. So yung mga taong mahilig sa science, pag-aralan ninyo yan. Nag-google lahat ang mga materials dyan. Titignan ninyo. Have an open mind. Bakit negative? At sabi pa ng scientist, pinag-aralan ko yung sabi ng isang nuclear physicist, yung katawan ng tao, may mga electrons yan. Pag nilagyan mo, equally, at every part of the body, kailangan mo ng 30 billion volts para magmarka ng negative sa shroud yung katawan noong pinako sa krus. Paubaya ko na sa inyo ang paghuhukom. Ang sa akin, naniniwala ako sapagkat makita mo lang, once you see with the eyes of faith, you will believe.